Nakunat ang noo ni Doka at nakatuon ang tingin niya sa unahan habang patuloy siyang tumatakbo. Lumingon si Kim at nagulat nang makita ang lalaking papalapit sa kanya. Hindi huminto si Doka at buong lakas niyang binangga si Kim, itinulak palayo. Lumipad si Kim sa pagitan ng mga upuan hanggang sa dulo ng bagon habang sumisigaw kung ano ba ang nangyayari. Sa likod ng mga pinto, patuloy ang paglalagablab ng apoy at napuno ng may itim na ulap ng usok ang paligid. Tumingin si Kim sa unahan na tila baliw ang mga mata at sumigaw kung ano raw ang nangyari. Ipinaliwanag ni Doka ang kanyang ginawa. Sa unang tingin, maaaring isipin na itinulak niya ang lalaki para iligtas ang matandang babae, ngunit hindi iyon ang tanging layunin niya. Lumingon ang binata at nagsimulang maghanap ng kung ano gamit ang kanyang mga mata. Iniisip niya kung nasaan iyon, dahil alam niyang naroon lamang iyon sa paligid. Sa likuran niya, may sumigaw kung ano raw ang ginagawa niya at dapat ay ipagpatuloy na nila ang pananakit at tapusin na ang babae. Ibinaling ni Doka ang kanyang tingin pababa at naisip niyang may nakita siyang batang lalaki na nakatayo sa usok, hawak ang isang kahon sa kanyang mga kamay. Doon niya napagtanto kung ano ang hinahanap niya. Tumingala si Hil nang may isang kamay na pamatong sa kanyang balikat. Yumuko si Doka sa tabi ng bata. Hinawakan ni Doka ang mga lubod ng kahon gamit ang kanyang mga kamay at humingi ng paumanhin, nagtanong kung maaari niyang hiramin iyon sandali. Nagngit-ngit ang binata, sumikip ang mga mata, at saka dahan-daang ibinaba ang kanyang kamay sa loob ng lalagyan. Iniunat ni Doka ang kanyang nakatikom na kamao patungo sa mga palad ng bata habang sinasabi nitong hawakan iyon. Pagkatapos ay humarap ang binata sa mga taong patuloy na binubugbog ang biktima, kinuyam ang kanyang mga kamao at sumigaw na tumigil na sila. Sinabi niyang hindi rin sila mabubuhay kahit patayin nila ang matandang babae. Natigilan ang lalaki at babae at nagulat na tumingin sa gilid. Nanlaki ang mga mata ni Han nang marinig ang kanyang sinabi. Kunot noong tiningnan ni Doka ang mga pasahero. Napisil niya ang kanyang mga labi at naisip na mabuti at nakikinig sila sa kanya. Yumuko ng bahagya ang lalaki, inilagay ang kamay sa tagiliran, at sumigaw. Paano raw kung patayin nila ang babae, ano ang susunod? Sumang-ayon siya na maaaring bumili iyon ng kaunting oras dahil makikilala iyon bilang unang kamatayan. Napaisip ang binata at tumingin sa gilid nang marinig ang mga salitang iyon, ngunit ano raw ang gagawin nila pagkatapos? Ibinaling ng mga pasahero ang kanilang mga ulo pababa at tiningnan ang babaeng nakahandusay sa sahig. Ipinagpatuloy nila ang pagsasalita. Kung totoo raw ang sinabi ni Takabe, bawat isa sa kanila ay kailangang pumatay ng isang tao. Kaya sino raw ang susunod na mamamatay pagkatapos ng matandang babae, ang taong nasa tabi nila? Malapad nang umiti si Kim. Yumuko ang lalaking nakaberdeng jacket at tumawa, saka nagtanong kung ano ngayon. Tumingin sa gilid si Kim habang nakangiti at sinabing kailangan lang nilang patayin ang isang duwag na tulad niya sa susunod. At huwag daw mag-alala ng maaga sa kanyang turno dahil pantay-pantay ang tsansa ng lahat. Nakunat ang noo ni Doka at tiningnan siya ng may paghamak. Bahagyang ngumiti ang lalaki at naisip niyang tama, alam niyang may sasabihin siyang ganoon. Nagulat si Kim nang sabihin ni Doka na walang saysay ang isugal ang kanilang mga buhay. May paraan para mabuhay ng hindi nagiging mamamatay tao. May isang pasahero ang nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Binuka ng binatang nakaberdeng jacket ang kanyang bibig at tumingin sa gilid nang sabihin ni Doka na nakalimutan nila ang kondisyon ng senaryong ito. Ang kondisyon para makumplito ito ay hindi ang pagpatay ng tao. Hawak ni Doka ang insekto sa kanyang kamay at idinagdag na kailangang pumatay ng isa o higit pang anyo ng buhay. Nakatayo ang binata na may hawak na kahon at may hawak na salagubang sa kanyang kamay. Maingat siyang tinitigan ng mga pasahero. Gumagapang ang mga insekto sa loob ng lalagyan at may sumigaw mula sa hanay ng mga tao na mga insekto iyon. Tumingin ang mga tao sa unahan na parang mga hayop ang mga mata. May isang sumigaw na may dala siyang mga insekto, at ang isa naman ay malakas na nagsabi kung maaari siyang makakuha ng isa. Biglang iniunat ng mga pasahero ang kanilang mga kamay at sumugod patungo sa binata. Inisip niya na ang nag-aalab na kabaliwang iyon ay nakatuon sa pagpatay sa matandang babae. Itinaas ni Doka ang kahon, nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, at tumingin ng naguguluhan sa papalapit na mga tao habang patuloy na iniisip ang direksyon ng lahat ng ito.
Malapad na ngumiti ang binata at nagsimulang magtaka kung bakit napakabilis ng tibok ng kanyang puso sa tensyong sitwasyon at kung bakit umaabot hanggang tainga ang kanyang ngiti. Tiningnan ni Doka ang mapupulang mata at nakaunat na mga kamay ng mga tao at nagtaka kung ganito na ba siya dati pa. Dinurog niya ang salagubang sa kanyang kamay. Inihagis ng binata paitaas ang kahon. Lumipad palabas ang mga salagubang at nalito ang mga pasahero sa nangyayari. May sumigaw na baliw siya. Lumitaw ang isang abiso sa screen na nagsasabing natanggap niya ang tagumpay na unang pagpatay. Sumunod ang isa pang mensahe na nakatanggap siya ng 100 barya bilang karagdagang gantimpala. Pinanood ni Doka ang mga pasaherong gumagapang sa sahig habang naghahanap ng mga insekto, sinasabing kailangan nilang makahanap ng isa. Inangat ng binata ang kanyang ulo at tumingin paitaas habang iniisip na 3 minuto na lamang ang natitirang oras. Ipinakita ng timer ang 3 minuto at 12 segundo. Tinanong ng binatang nakaberdeng jacket kung bakit niya iyon ginawa. Lumingon si Doka at tiningnan si Kim. Kinamot ni Kim ang kanyang ulo at nagtanong kung hindi na lang ba niya maaaring ipinamigay ang mga insekto. Nagulat ang binata nang marinig ang sagot na 3 na lamang ang natitira sa loob. Hinawakan ni Kim ang kanyang tiyan sa kakatawa at sinabing kaya pala niya itinapon ang babae dahil hindi naman makakaligtas ang lahat. Tapat na sumagot ang binata na oo. Tiningnan ni Doka ang lalaki nang may pagtataka nang sabihin nitong huwag siyang patawanin dahil kung siya raw ay matinong tao, hindi niya iiwan ang babae. Ngumiti si Kim habang hawak ang kanyang leeg. Namula ang kanyang mga mata. Sinabi niyang maging tapat na lang daw at gusto lang niyang makita ito. Tumingin si Doka sa unahan at naisip niyang mabangis at malaya si Kim, tinatamasa ang kasalukuyang sitwasyon. Sa katunayan, ganoon talaga si Kim Namwon. May lumitaw na abiso sa screen na nagsasabing na-activate ang paglalarawan ng natatanging kasanayan ng karakter. Lumitaw ang isang bintana sa harap ng nakangiting binata. Napagtanto ni Doka na ito ay impormasyon tungkol sa karakter. Nakasulat doon ang edad na 19, walang sponsor, konstelasyon na may 2 konstelasyong interesado sa kanya, natatanging katangian na Chuunibyo na karaniwan, natatanging kasanayan na 3 antas ng kakaibang adaptasyon, unang antas ng pakikipaglaban gamit ang kutsilyo, unang antas ng blackout, pangkalahatang estadistika na 3 antas ng konstitusyon, ika-4 na antas ng lakas, ika-6 na antas ng liksi, ika-4 na antas ng mahika, pangkalahatang marka na Chuni. Binulag ng isang espesyal na kakayahan. Inirerekomendang huwag siyang gambling. Maingat na tiningnan ng binata ang screen at naisip na malinaw na ngayon. Nahulaan na niya kung anong katangian ang nakuha niya. Naalala rin niya na karamihan sa mga Chuni sa mga paraan ng kaligtasan ay hindi kinaya ang bangungot ng realidad at nagpakamatay. Ngunit iba si Kim. Ngumiti ang lalaking nakaberdeng jacket dahil isa siyang baliw na demonyo. Ang binatang ito na kalaunan ay tinawag sa palayaw na iyon ay hindi isang ordinaryong Chuni. Yumuko si Kim at may ngiti sa kanyang mukha na inalok si Doka na magtulungan sila. Naalala ni Doka na inaasahan na ni Kim ang pagkawasak ng mundo mula pa sa simula at nakapag-adjust siya sa hindi normal na bilis. May lumitaw na mensahe na nagsasabing may magandang impresyon si Kim Namwon kay Doka. Sumunod ang isa pang bintana na nagsabing tumaas ang antas ng relasyon nila. Napaisip si Doka at napagtanto niyang nag-aalok si Kim ng kasunduan. Lumitaw ang isang screen na may impormasyon tungkol sa pangunahing senaryo. Nakasulat doon ang patunay ng kahalagahan, pumatay ng isa o higit pang anyo ng buhay, kategorya pangunahing kahirapan F, oras 30 minuto, gantimpala 300 barya, kabiguan kamatayan. Sumunod ang isa pang mensahe na nagsabing ang natitirang oras ay 2 minuto at 59 na segundo.